Walang preno, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo, punto asintado, punto asintado. Usapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo, punto asintado, punto asintado. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay, araw po ng Huwebes sa Hunyo, 15 araw ng sweldo. Ay, mga misis, sabihan si Mister, umuwi ng maaga kasi baka kung saan-saan mapunta, ha? Iyan, oh. Iyan ang sinasabi ko, tapos may umiikot-ikot na ilaw, ha? Oo, abay, yun ang nakakatakot dyan. Unless, kung hawak niyo ang ATM ni Mister, okay lang umagahin siya. Pero, pag hawak niya ang ATM, ay, nako, sabihin mo, umuwi ka agad, Ling, mamaya, dahil may inihanda ako sa iyong seafoods mamayang gabi. Music. Uwi ka mamayang gabi na maaga, Ling, dahil may hinanda akong mga pagkaing seafoods. Meron akong mga ihahain sa'yo ng mga disabaw. Yung gustong-gusto mo, Ling, nung dalagat binata pa tayo, nung magkasintahan pa lang tayo na gustong-gusto mo, sipsipin yung mga ulo ng isda, ihahain ko mamaya. At yung paborito mong dinidilaan ng mga ice cream, homemade ice cream. Ay, yun. Oras natin ay 6 ng umaga. Bueno, marami ho tayong pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago ho niyan, happy birthday po muna sa lahat ng mga nagbe-birthday sa Amanda ko kayo naroroon. Hindi ko ho kayo kilala lahat, pero alam niyo na kung sino kayo. Happy birthday sa inyo. Happy birthday doon sa aking staff, si Cheryl Gonzalez sa Erwin Tulfo Center for Media and Public Service. Cheryl, happy birthday. Happy 18th birthday, Philip Tulfo. May you have many more birthdays to come, son. 6 minutes after 8 o'clock, marami ho tayong pag-uusapan. Like I've said kanina lamang, isa po riyan itong di ho ba yung Maote, ha? Brothers, yung kanilang tatay at nanay nahuli na ng mga otoridad dahil ang sinasabi ng mga otoridad, mga financier po ito. Dito nila kinukuha ang kanilang operational funds sa kanilang mga magulang. Entonces, hawak na po ito ng mga otoridad. Ngayon, nasasabi ng ilan, ay since hawak naman nila yung pari at ilang pa mga sibilyan na bihag, tanong ng ilang, pwede bang iswap na lang ito? Ha? Palit ulo, ika nga. Ha? Sabihan ng gobyerno, sige, pakawalan nyo yung hostages ninyo, ibigay namin itong magulang ninyo. Kung pwede raw ba yun? Yan po ang tanong. Yan ho tatanungin man natin mamaya sa PNP. Yan po ang tatanungin natin sa AFP. At ito rin ho tingin ng ilan kung bakit medyo nag-aalinlangan daw ngayon umano itong Maote. Nasaktan yung mga hostages, yung pare, yung mga sibilyan, kasi hawak ng gobyerno ang kanilang magulang. Pag may nangyari, ayon po sa aking informante, ang ipinarating daw doon sa Maote Brothers, huwag ninyong saktan yung mga bihag na yan dahil pag may nangyari dyan, may mangyayari ding masama sa yung mga magulang. Yan ang sabi ng aking informante. Pero hindi ko pa confirm. Ika nga, nung aking informante, sanabihan daw yung Maote Brothers, ipinarating doon, an eye for an eye. Pag pinugutan nyo ng ulo, yung isa sa mga bihag nyo, kawawa naman itong magulang nyo, baka ganun din. Yan lang naman, hindi pa naman nun ako confirm natin yan. Pero yan po ang sinasabi ng aking informante sa loob, na sinabihan na ang Maote, pag pinugutan nyo ng ulo, may nasaktan sa mga bihag ninyo, itong magulang ninyo at mga kaanak ninyo, mga pamangkin ninyo, pinsan ninyo, hawak namin, pareho din ang mangyayari sa kanila. So mga kapatid, amanos-manos lang daw ngayon, tabla-tabla lang.
hawak na bihag ng mga terorista, yung pare at ilang mga sibilyan, hawak din ng gobyerno ngayon ang magulang o angkan ng Maote Brothers. Kaya ang tanong natin, pag-uusapan natin, okay lang ba? Kasi ito rin po ang tanong ng ilan. Okay lang ba na iswap na lang? Pakawalan yung mga pare at saka ilang sibilyan, marami-rami rin ho yun, at ibalik naman yung mga magulang nila sa kanila. Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Mamaya lamang, oo. O iba, bakit yung sabihin nga kay Edson, ano ba ito, natanggal yung kuryente rin, no? Anyway, isa pang pag-uusapan natin ngayong umaga, o yung mga nagpapakalat dyan ng mga chismis, yung mga, alam nyo na kung sino yung mga pasimuno dito sa mga nakakaintrigang chismis. Mangyari po kasi ang Manong Digong ay simula po ng Independence Day nung Monday ay hindi pa nakikita ng publiko. Ngayon kung ano-ano mga sinasabi ngayon na may sakit ang Manong Digong Duterte. Ito po ang opisyal na pahayag ng palasyo. Wala pong sakit ang Pangulo, bagko sa Pangulo ay nagpapahinga lang, humihingi lang po ng day off, ng time out. Bakit? Yung sunod-sunod po niyang aktibidades, noong nakaraang linggo, bisita siya ng bisita sa mga lamay ng mga namatay na sundalo, iniikot niya yung Mindanao. Naturalmente, mapapagod yung tao, walang day off. Ngayon, humihingi ng day off yung mama nang gusto magpahinga muna. Hanggang linggo ang hiningi pahinga. Sabi po ni Secretary Salvador Panelo, the President is in good health. Alam niyo na yung F. The President is in F. Good health. Guaranteed. Yan din po ang sabi ni Secretary Leoncio Ibasco, ang Secretary to the Cabinet. Walang dinaramdam Pangulo, gusto lang magpahinga dahil napagod doon sa sunod-sunod niyang aktibidades last week. Halos lahat yata na namatay ng mga sundalo, ng mga burol, pinuntahan niya, plus yung mga sugatan sa mga ospital, plus briefing pa siya sa ilang kampo sa Mindanao ng mga sundalo. Ayun, kaya yun ang nangyari. Wala pong sakit ang Pangulo, nagpapahinga lang yung mama. Kasi let's come think about it, ang ating Pangulo po ay 71 years old, 72 na nga ho yata. Abay, kahit sino ba namang 72 years old, kung ala kang pahinga, magpapahinga ka rin. Kahit nga ho tayo na wala pa tayong 70, 40s pa lang tayo, 50s, nagpapahinga ho tayo kung sobrang biyahe. Lipad ka ng lipad sa aeroplano, mapapagod. Mga flight stewardess nga, flight attendant, nagpapahinga. Ayan pa kaya 71 years old. Kaya yung mga chismoso, intrigero dyan, mga nakakulay dilaw, magsitahimik na kayo, walang sakit ang Pangulo. Nagpapahinga lang, bigyan humihingi ng day off. Alright, isa pang pag-uusapan natin mga kapatid. Si Senador Soto may suhestyon at Senador Mig Zubiri. Sabi ni Senador Soto, doon sa mga nagrereklamo tungkol sa martial law, kung kayo ay senador, kayo ay congressman, o anuman kayo dyan, human rights, o maging yung mga Supreme Court justices, yung mga nagrereklamo dyan sa martial law na yan, bakit hindi raw kayo pumunta sa martial law, sa Marawi, para makita ninyo kung ano sitwasyon doon. Doon daw, bago kayo magsalita ng salita at ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw dito sa mga opisina ninyo naka-aircon, bantay, sarado ng mga security guard, napakasarap ng buhay nyo, the aircon kayo, nanonood lang kayo ng TV, pinapanood nyo yung bakbakan sa Marawi, sa mga telebisyon, habang kayo narito at sat-sat kayo ng sat-sat na ayaw nyo ng martial law, bakit hindi kayo pumunta roon, sabi ni Senador Soto. At sabi naman ni Senador Mig Zubiri, handa siyang bayaran yung pamasahe ng mga gustong pumunta doon. Example, Senador. Example, Senador Trillanes. Example, yung 7 Magnificent Magnificent 7 daw. Sila Alejano, sila Lagman. Di 8 na yun. 8. Senator Ontiveros. Siyam. CHR, sa Commission Chairman. 10.
O, 10 ticket, round trip, sasagutin ni Senador Mig Zubiri. At bago kayo magngaw-ngaw at ngak-ngak tungkol sa martial law, o yung sabihin natin, 4 na maestrado ng Supreme Court, 14, para mag-observe, pumunta kayo doon sa Marawi, ha? At may mga hotel accommodation naman doon, ha? Yung mga hindi pa nabomba, punta kayo doon para makita ninyo first hand. Bago kayo magsalita ng salita, bunganga kayo ng bunganga kontra ng martial law, pumunta kayo, tama si Senador Soto, silipin nyo ang Marawi. Hindi kayo nagsasalita dito kayo, hindi nyo kasi ramdam ha. Pero kung nasa Marawi kayo, nararamdaman nyo umuuga-uga yung lupa dahil sa bomba, ha. At maya-maya, bigla may mga pumuputok na baril dyan. At bigla maya-maya, may narinig ka, Allahu Akbar, ha. Yan, ganun. Tignan natin kung mababago bang isip mo o gusto mo pa rin walang martial law. Doon kasi kayo sa Marawi magdesisyon, ha? Yung ilang mga Supreme Court Justices, mga Your Honors, pwede po, ha? Pwede namin kayong i-arrange pwede kayong i-arrange ng Duterte Administration ng accommodation. Yung 14 sila, di ba? Si Senador Trillanes, Ontiveros, yung 7 congressman, yung CHR chairman, at saka yung 4 na Supreme Court Justices. At pwede kayong ilagay sa coaster, ha? O sa isang van para mag-tour ninyo ang Marawi. Oo. Pwede ninyong ikutin yung Marawi, pwede kayong lumapit doon sa bakbakan kung saan nakapwesto mga terorista, at above all, free accommodation dun po ito. Yung mga gustong, yung mga ayaw ng martial law, i-accommodate kayo ng libre ng gobyerno doon para makita ninyo first hand, ma-interview niyo yung mga sundalo o yung mga sugatan na maote, kayo mismo bumaba kayo doon. Hindi yung iba ho kasi yun nawala ka sa lugar dito ka sa Maynila na napaka-safe dito, ha? Na may mga gwardiya pa yung sa iyong mga tanggapan, sa labas ng tanggapan mo, may mga security guard. Iba kasi yun ha? Whereas kung doon ka sa Marawi mismo, mas maganda, ha? Yan po ang sinasabi ni Senador Soto at si Senador Zubiri ang sasagot daw ng ticket ninyo. Ano po? Sabihin nyo lang ho, kung nahihiya kayo magsalita, pwede nyo po akong i-text o i-message dito sa aking Facebook, mga senador, mga congressman, mga justices. Pwede nyo po ako i-message para i-relay ko kay Senador Soto. Mamaya, interview natin siya. Magpalista na ho kayo dito. Yung mga kontra sa martial law at gustong makita talaga ang mukha ng martial law, pwede po, inaanyayahan po kayo ng gobyerno, pumunta sa Marawi City para doon po kayo mag-desisyon. From there, after mabisita, after bukan yung mag-tour, ang tawag po dyan ay tour. Marawi tour po yan. Ang kasama sa tour po ninyo sa Marawi ay pre-accommodation, pre-transportation, air and land transport, pre-food, at saka pre-noise. Libreng ingay yung bomba. At saka, yung libre din po yung kakabaka-baka. Anyway, yan po ang mga pag-uusapan natin mamaya, kung sino-sino, Entayin natin, baka may mga magpalista nga ng mga Supreme Court Justices, Congressman at Senador. No problem, Aba, willing si Senador Zubiri na pamasahihan kayo papuntang Marawi. Kung gusto nyo up close and personal, yung Maote Brothers, pwede rin. Pero hindi na ginagarantiyan ng gobyerno na makabalik pa kayo ng buhay dito pag nakausap niyo yung Maote Brothers face-to-face. Bahala na kayo doon, Congressman Lagman. O Senador Trillanes, kung talagang atapang-atao ka, gusto mong maka-face-to-face yung Maote Brothers, pwede rin, no problem. O Congressman Alejano, nasabi mo, ikay Marines dati, samahan mo yung mga kasama mo doon. No problem, matutuwa ang sambayanan. Anyway, mga kapatid, yan pag-uusapan natin. And of course, meron tayong Idulog Mo Bes. Dito po sa Idulog Mo Bes, yung mga katanungan po, sasagutin po natin, Aba, tulad na lamang po nitong isang kababayan natin na nasa Dubai siya, pag uwi niya raw, may dala siyang, pinag-ipunan niya, 49-inch na TV, OFW siya, kung may buwis daw. Mamaya, tatanungin natin, sasagutin natin yan mamaya ni Alazer, okay? Si Maria naman, nandyan po siya ngayon sa Saudi Arabia, namumroblema dahil yung anak niya nakulong ngayon, attempted murder daw. Mukhang gawalan daw yung kaso. Mamaya, Maria, sasagutin na, hindi raw siya makatulog ngayon doon. Isa pang pag-uusapan natin, ito raw.
Hingi ng advice naman si Leslie, may mga fake account. Meron daw, gumaya ng account niya. Nag-post ng mga lalaki, litrato ng mga lalaki, hubad pa raw. Pagkatapos, pinapalabas na siya yun. So, fake ito. Well, Leslie, mamaya din yung aming advice. So, tutok lamang. Yan po ang ating idulog mo, bes. At idudulog po natin yan sa mga tamang himpilan o otoridad. 8:19 in the morning sa ating pagbabalik, mga kapatid. Paumpisa pa lamang po tayo, ha? Of course, yung update sa Marawi. Of course, makakausap natin ito mga Malacanang kung nga saan ang Pangulo talaga ngayon. Of course, makakausap natin si Senador Soto at Senador Subiri, yung kanilang alok na libreng pamasahe doon sa mga kontra sa martial law. Gusto nyo pumunta doon? Libre, ha? Air, plane ticket, at saka accommodation. Wow, pare, bigat. Oo, sa Marawi Hotel, open pa ho yan. Medyo may tama lang ilan ng dingding ng mga mortar, pero okay pa rin, matutulugan pa rin. Alright, land transport, pwede. Pwede kayong sumakay sa armored personnel carrier ng Philippine Army para maitur kayo sa paligid-ligid. No problem, ha? So, yan ang sabi ni Senador Soto. Mamaya makakausap natin itong dalawang senador. Oras po natin, 8:20 ng umaga. Diyan lamang ho kayo, mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Panatilihing masaya ang paglilibang, ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 Thank you, Ali pataas Manalo, lamang. Amicia Magtakda Duque. ng oras at limitahan ang gastos Good sa morning. paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng Tama buhay naman at ho pamilya. yun. Para sa impormasyon tungkol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521. Tama lang ho yun na yung mga ngaw-ngaw ng tama ho si Senador Soto. Kung kontra kayo sa martial law, paano nyo malalaman ang kahalagahan ng martial law kung wala kayo doon sa lugar? Ito po yung mensahe ni Senador Tito Soto. How will you be able to know na martial law is bad? Na people do not like martial law in Mindanao? Kung wala ho sila doon. May punto po si Senador Soto eh. Why don't you fucking go there and see for yourselves kung anong sabi ng mga tao? Mahirap kasi yung daldal ka ng daldal sa opisina mong aircon, may security guard, pinapanood mo lang sa TV ang nangyayari sa Marawi because you cannot hear. Hindi mo naririnig yung bakbakan. Hindi mo nakikita yung sentimento ng mga tao. Ang naririnig mo lang kasi yung mga anchor, newscaster, broadcaster. Pero paano ka makakapag-decide if you are not there? So the point is, kayong mga senador dyan, yung mga nagsasabi pa dyan na dapat tularan natin, dapat wag natin husgahan ang maote, yung ilang senador dyan, ilang congressman dyan na sinasabing masama ang martial law, ayaw ng mga tiga Mindanao, yung ilang mahistrado dyan ng kataas-taasang hukuma, mawalang galang na ho, na sinasabing mali ang martial law, hindi pa nga nagde-deliberate, bakit hindi ho kayo pumunta doon para makita nyo in fucking person, and feel what the fuck is happening in Mindanao? Why don't you fucking go yourselves, you and your fat asses, go to fucking Marawi, and see for yourselves and experience the terror. Mahirap po yung satsat kayo ng satsat sa mga opisina ninyo na the aircon na hindi nyo naramdaman. Iba ho kasi yung nakikita mo sa TV, napaka-safe mo sa bahay mo, sa opisina mo, kakain-kain ka pa ng fast food o sa bahay mo, kasama mo pamilya mo, kumakain ka, pinapanood mo sa 49-inch TV, flat screen yung gera. Pero kung nandoon ka, mararamdaman mo. So my advice to those who are against martial law, why don't you fucking go there, and see for yourselves kung gaano ka delikado. Salita ho kayo ng salita daldal kayo ng daldal na wala namang katuturan. Kayo sa Senado, kayo sa Kongreso, kayo mga sinasabing Magnificent Seven. Magnificent Sevenin ko yung mukha ninyo Magaling lang kayo magsalita. Trillanes, hindi ba sundalo ka? Alejandro, hindi ba sundalo ka? Kung talagang matapang kayo, bakit hindi kayo pumunta doon para makita ninyo? Tanungin ninyo mga kaskapo yung sundalo, yung sentimento. Hindi, putak kayo ng putak, mga hinayupa kayo, mga hindot kayo.
Why the fuck don't you go there and see for yourselves para maramdaman ninyo, ha? Sinasabi na nga ng gobyerno. Kasi mga kumukontra mga kapatid, they're saying na anong basihan ng Pangulo? Ay, wala naman. Marawi lang naman. Dapat sa Marawi lang nag-martial law. The President saw something na hindi natin nakita, na hindi natin nalalaman ng mga ordinaryong tao. May mga alam ang Pangulo na limited para sa kanya lang. Bakit kailangan pa ba niya sabihin yun? Hindi kayo mga bobo, mga sandamukal, kayo mga tanga. Yan ang tinasawag ng mga utak kamagong. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. While we were on break ho, ay pinapaliwanag ko lamang sa mga kababayan ho natin, ha? Kasi po yung daldal ng daldal dyan, yung mga kontra ng kontra, yun ho talaga ang solusyon doon. Tama po si Senador Soto Bakit hindi kayo pumunta doon para maramdaman ninyo, ma-experience ninyo, ha? Kung bakit kinakailangan ng martial law. Because it is hard, ha? To decide and just talk in the comforts of your home, ha? In the comforts of your offices, in the boardrooms, ha? Kung wala kayo doon, pinapanood nyo lang sa TV, ha? Pero kung nandoon ka habang hinuhulog yung bomba, yumayanig, habang doon ka may umiiyak doon na yung asawa niya hawak ng maote, what will you feel? Ha? Hindi yung madali yung magsalita, nandiyan ka sa Senado, nandiyan ka sa bahay mo sa Ayala, Alabang, ha? Nandiyan ka sa opisina mo sa Quezon City, nandiyan ka sa Kongreso, o nandoon ka sa Bicol na Congressman Lagman, paupo-upo ka dyan. Bakit hindi ko kayo pumunta doon para maramdaman yung first-hand experience? Puro kayo salita ng salita na ang sarap-sarap ng buhay ninyo, hindi ninyo na isinaalang-alang yung nakasalang na buhay ng mga sundalo. Hoy! Mga may pamilya rin yun, si corporal, si sergeant, si private first class. May asawa rin yun, tatay din yun, anak din yun. Salita kayo ng salita. Kaya nga gusto nang tapusin itong gulo na ito. And the only way to finish this is declaring martial law. Parang problema kasi sa ating bayan, lahat ng tao magagaling Diyos Marisi, pag may pwesto, magaling na. Hindi naman ginagamit ang utak. Anyway, makibalita ho muna tayo doon sa mga pangyayari. Pangyayari ngayon dyan on the ground sa Marawi City. This is, ito po ay pumapasok na sa almost 4th week na po itong gyera dyan sa Marawi. And ang mga Maote terrorist group, kasama ng Abu Sayyaf, are still holding some portions of Marawi City. Nandoon pa rin po sila, dug in a very, very good defensive position. Kaya nalalagasan po ang sundalo natin dahil sila nakikita nila ang mga sundalo natin. Ang mga sundalo natin, syempre, kailangan lumusob, hindi makita ang mga kalaban, nai-sniper po ang mga sundalo natin. Kaya nga po, ang alam ho ninyo, maayambag ninyo kahit na malayo kayo, wala kayo doon sa giyera. Ang panalangin po ninyo ang kailangan ng mga sundalo natin. Panalangin sa Panginoong Hesus, panalangin kay Birhen Maria na iligtas ang mga sundalo natin, na sana'y makauwi silang lahat ng mahimunahon, na makauwi sila na kompleto pa ang kanilang mga daliri at mga paa, na kompleto pa, na buhay sila, na makakauwi, na makitang muli nila ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kapatid, ang kanilang mga magulang. Hindi yung puro sa halip na magdasal kayo, puro kayo nag-isip na paano ba tapusin ang martial law. Yung mga nagsasabi nito, mamaya kayo. Bawal kasi magmura live sa radyo mamaya. Anyway, nasa linya ng telepono si Brigadier General Gilbert Gapay, Deputy Commander ng East Mincom or Eastern Mindanao Command. Magandang umaga po, General Gapay, sir. Opo, live po tayo sa Radyo 5, live din po tayo sa Action TV, live po tayo sa Facebook worldwide. Sir, question, ano ho ang latest na ngayon? Makahingi lang po tayo ng latest kung meron po kayong update dyan sa Marawi City, yung bakbakan po dyan. Okay, alam mo, ito na naman, Ayun, oo.
Aha. Oo. Anyway, Oo. tuloy-tuloy po ang pagkakas ng ating mga militar at ng ating mga civilian pagtugis ng mga nalalabing maute ISIS terrorist Opo. na naka-hold the line doon sa Marawi. Sir, pertaining po dito sa mga ano ho ang report sa inyo natatanggap din dyan sa kumusta po yung mga hostages ho natin, nadagdagan po ba or nananatiling ganun pa rin yung bilang ng mga hostages natin? Okay, ang puro estimate lang tayo, no? Actually, Opo. we really cannot tell how many ang hawak ngayon ng maute ISIS terrorist na nandun sa kanilang strong point. Ang aming assessment, ang assessment ng Western Mindanao Command, ay ito na yung center of gravity. So to speak, ika nga sa military parlance, ang center of gravity ay ito ang pinakamalakas na posisyon ng isang pwersa at bilang pinakamalakas na posisyon niya talagang gwardyado ito. Hindi mo basta-basta malapitan. Kaya po ang ating mga kasundaluhan on the ground is having a hard time really to hit and destroy itong center of gravity, itong strongest position na ino-occupy ngayon. Pero ito na lang yung stumbling block, sir, para ma-liberate na talaga ang Marawi, itong pinaka-strongest position dahil ito na yata ang Tactical Operation Center nila, ito na ang TSC, ito na yata command and control nila, itong lugar na ito. Yes, at pero assessment and doon sa indication na yun nga, na nakukuha ng Western Mindanao Command ay maaaring nandito na yung mga leader, ito na yung pinaka-command and control nila. Mamaya. At alamang nandun din yung mga hostage. Kaya yun din ang hirap na hirap kami talagang So, talagang gapang ito, sir. Gapang kailangan dito. Hindi mo basta-basta bombahin lang ng bombahin ng mga fighter jet natin, mga bomber natin. Oo. Yes, kaya yung very talaga, ang paggamit ng airstrike ay at this point in time is very limited. Pag Alright. talagang positive lang yung target, Okay. and yung mga outpost nila, yun, pwede nating tirahin ng airstrike yun. But yung pinaka-headquarters where we assess that doon din tinatago yung mga hostages natin, Okay. ito talaga ang kailangan ng special operation. Gagapangin natin to and iba naman ang approach natin dito, Erwin. Alright. Sir, last two quick questions na lamang po before we go on a break. Ito hong sinasabi ngayon na hawak po ng gobyerno, ng I don't know if it's with AFP or PNP, the parents, yung tata, yung nanay at ilang kaanak ng Maote Brothers. May mga nagsasuggest po, hindi po ba pwedeng pamalit ulo? Ibig sabihin, swap. Pakawalan mo yung si father at saka yung mga civilian dyan, kung ilan man yan, 12 sila, 20, pakawalan namin, balik namin yung mga magulang nyo sa inyo. Pwede ba yon General? Opo, pwede naman po yun, but yung mga indicators nga po, dahil iba na po ang paniniwala nitong mga mahute terrorist, parang paari natin sabihin na they have given up their parents already, Sus Mario, Diyos ko po. So wala na silang pakialam kung mamatay man ang magulang nila. Opo, despite yung mga magulang, although ang sinasabi po natin na malaki ang naging participation ng magulang in the planning and preparation stage at yung sa pag-capability build-up nitong Maute terrorist group. At kaya nga po nakapag-impact sila ng maraming armas, bala at mga logistics dahil na po rito sa logistics and financial support na binigay nitong mga magulang itong ano bang nature ng business ng mga para mga milyonaryo ito? Sa kanila rin ba galing yung nakakuha ng Philippine Maris na bulto-bultong pera? Yung initial information ay hindi naman directly may attribute sa kanila. Kung iba po yung may-ari. Pero ito pong ang ama ay isang engineer at malaking kontraktor po ito. Hundreds of millions po ang kontrata nito sa infrastructure nung sa pa ay
malakas pa yung kanyang yung kanyang when he was engaged in negosyo. construction business. Oho. At itong ina naman po ay isang businesswoman din. Ay, mayaman. Mayaman yung mga loko-loko. Oo. Marami pong business interest ito na si Mindanao del Sur. Maging sa Manila po, meron din silang mga business. Alright, sir. Madagdag ko lang, yung pera pong nakita na 50 million tas mga cheque, so hindi ito na-loot sa bangko, kundi talaga pinadala sa kanila ng financier nila. Opo, ito po ang ini-impact nila at talagang naipon ito. At yung nga po, tinitrace ngayon ng ating authorities, pinanggalingan ito. Dahil may mga cheque po doon, so maaari natin ma-trace yung paper trail dito. Well, you can confirm or deny, General, pero may mga nagsasabi na may mga indications na galing sa ilang mga negosyante pa yung pera na yan dito sa Metro Manila. Is this correct? Opo, posible po yan. Posible yan. Dahil alam naman natin yung network ng mga terorista kasama itong Mahute ISIS group ay hindi naman nako-confine sa Marawi o Mindanao del Sur. Kaya nga po ang martial law ay buong Mindanao dahil ang network nito ay naganap na sa Mindanao at yung mga target nila, yung mga key cities natin dito sa Mindanao. Kaya hindi rin po imposible na meron silang mga supporter na nanggagaling outside of Mindanao. Alright. Panghuli na lamang na katanungan, General Sir, sabi ni Manong Digong, nasa AFP, pag sinabi na ng AFP na we don't need the martial law, you can lift the martial law now, Mr. President, ililift niya raw ito. Pero habang walang sinasabi ang AFP, patuloy daw po kung kinakailangang mag-sumobra ng 60 days ito, then kasi yun lang nakalagay sa konstitusyon, then i-extend niya raw ng 60 days. Kayo, sir, what is your assessment on this? Can you give us a general picture now? Kung po pwede na bang ilimit? Kasi may mga ngaw-ngaw ng mga politiko rito na napakasarap ng buhay, nasa Senado lang, nasa Kongreso na naka-aircon pa, may mga pati human rights pa nandyan sa diliman na napakasarap ng opisina, napakalaking aircon, salita ng salita, hindi lang malaman, and they're saying, why not just confine martial law in Marawi? Why the whole of Mindanao? Etc. na maganda lang pagsasampalin ng mga bunganga, General. Kayo, ano ang assessment doon ninyo? Must this martial law be lifted now or give you guys few more weeks, sir? Opo, actually po, we cannot tell any timelines dito. We cannot guarantee any timelines. But umasa po kayo na pinagsusumikapan po ng ating mga kasunduluan kasama ng ibang kapulisan at security, government security forces natin na matapos agad po ito within the 60-day time frame ng martial law. Kami naman po, we will undergo a thorough assessment on this. Ang bottom line is talagang itong armed threat ay mawala na upang then it is only after that na masasabi natin na we should already lift martial law. Alright. But if we feel na meron pa pong threat, di lamang po sa Marawi at sa Lanao del Sur, but maging sa ibang parte pa ng Mindanao, we will be very prudent po sa ating assessment at pag-recommend kung kailan i-lift ito. Alright. Dahil we foresee na after significantly degrading, if not totally destroying yung armed capability nila, itong mga bombing capability nila, itong mga totally yung mga armado nila ay ma-neutralize na natin, we will now go to running after ito pong network. Dahil pati yung mga remnants, kailangan po nating to completely neutralize them. Right. Upang hindi na sila mag-resurrect at mag-research pa later on. Alright. Isa pa po, at umpisa na natin yung reconstruction and rehabilitation ng Marawi. Okay. Very well said, Brigadier General Gilbert Gapay, Deputy Commander ng Eastern Mindanao Command. Sir, pwede po ba parating sa tropa natin yung panalangin po namin ng sambayanan, ng mga ka-Facebook natin, mga nakikinig sa atin, lahat po, they always send their prayers for our soldiers on the line in Marawi City particularly,
na sana po gabayan sila ng Panginoon Diyos at makauwi sila ng mahinahon, na maayos, kumpleto, 10 toes and fingers yung ating mga sundalo. Pakisabi niya lang po, lagi po namin pinapanalangin ang mga sundalo natin na nandyan ngayon sa Marawi. And of course, the entire AFP itself. Yes, Erwin, makakarating yan at nais ko rin iparating ang pasasalamat ng ating mga kasundaluhan sa patuloy na suporta at panalangin ng ating mga kababayan. Yun din po ang aming hiling na umaka po kayo na pagsusumigapan namin at gagawin namin lahat upang sa lalong madaling panahon ay matapos na itong crisis sa Marawi. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. General Gilbert Gapay, Deputy Commander ng East Mincom. 8:39 ng umaga. Diyan lamang ho kayo. Wag ho kayong bibitiw. Hindi pa ho tayo tapos. Ano po? May bagong video raw yung aming correspondent na si KM So na nakuha dyan sa Marawi, exclusive. Mamaya ho, ha? Ihahatid namin ho yan. And of course, pag-uusapan din natin yung mga daldal at nag-iintrigero at intrigera dyan. Sinasabi may sakit ang Pangulo. Walang sakit ang Pangulo, mga ogag, ha? Ang Pangulo, ha, ay nagpapahinga at humingi at nagsabi gusto niya magpahinga. Give him free time, ha? Kung ano man yun. Walang sakit ang Pangulo. Gusto niya lang makabanding ang family niya dahil hindi niya na nakakabanding. Ang kabanding niya mga sundalo. Oh. Masama ba yun? Baka kailangan niya kabanding niya si Hanilet, yung anak niya, yung iba mga anak niya. Hindi naman siguro masama yun, di ho ba? Makabanding niya yung Pangulo ng pamilya niya. Pumunta sila dyan sa mga isla dyan, mamasyal sila dyan, o sa bahay lang, umupo lang siya dyan, magpahinga. Yung matutulog siya, nagigising na siya ng alas 12, alauna ng hapon, alas 2 ng hapon. Is that bad? Hindi naman ho siguro, di ba? At may karapatan naman ho siya, di ho ba? Kung tayo, may mga karapatan tayo mag-leave, ha? Ang Pangulo ay walang leave kung mapapansin ninyo. Kaya the President is taking this time na maglilib siya isang linggo. Isang linggo lang hinihingi niya. Tayo nga, 2 linggo pinaka-minimum. Hanggang 1 buwan pa, yung mga sundalo, may 1 buwan na vacation leave. Ang Pangulo, 1 taon na. Ngayon pa lang maglilib ng 1 linggo. Puro kayo sat-sat, puro kayo hanap ng butas. 8:40 ng umaga, dyan lamang ho kayo mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang manalo. Exactly, Kaji. At sumali dito. Puro sat-sat ito mga buang na ito, mga puro ngak-ngak, puro ngaw-ngaw. Kung hindi ang presidente ang nakikita, nasa martial law yung mga gago. At araw-araw, Kung hindi ang impeachment ng Pangulo, kung hindi, natapos na ha? Pansinin niyo. Natapos na yung issue nila sa walang Facebook account or natapos na yung issue nila sa droga, ha? Dahil wala na talaga, wala na silang magawa, ha? Yung campaign against drugs, impeachment. Wala silang magawa sa impeachment. Ito ngayon binabakbakan ng Pangulo, martial law. Ngayon, habang nag-aantay sila sa desisyon ng Korte Suprema, ang ini-issue ngayon, may sakit ang Pangulo. Nako, maluhada ang Pangulong Duterte. Kailangan na siguro, nako, dapat malaman na natin. Tingnan ninyo, may magsasalita dyan. May magsasalita na dyan. Alam nyo kung sino? Alam nyo na kung sino dyan sa Senado. Sasabihin ka agad ng isa dyan, kailangan yung report ng mga doktor kung ano talaga nangyari. Kailangan ba lahat ng kilos ng presidente malaman ng sambayanan? Ha? Kailangan ba malaman kung saan nagbakasyon ang presidente? Kailangan ba kung pumunta siya ng Samal Island na nag-skiing siya doon o nagpalakad-lakad siya sa beach, kailangan ba malaman natin? Basta sinabing nag-leave, nagpapahinga, period. Wala naman sinabi silang may sakit. Pag may sinabing may sakit, then that's it. Pero habang sinasabi nila Panelo, nila Ibasco, walang sakit ang Pangulo, nagpapahinga lang, nagbabakasyon. Pag bakasyonin naman na natin, 1 taon na ho siya. Ha? June 1 siya umupo, June ngayon. 1 year, syempre, after 1 year, pwede ka na magbakasyon. Puro kayo sat-sat na mga buang. Ngayon, wala kayong makita. Ito ngayon sakit-sakit. Kung may sakit ang Pangulo, walang sakit ang Pangulo. Balikan natin yung sinasabi ni Senator Soto. May punto po yung mama. Kayo dyan, Trillanes, Ontiveros, Lagman, Bagilat, Congressman Alejano, at saka yung ilang justices sa Supreme Court. Mga sir,
pumunta kayo sa Mindanao para malaman ho ninyo, ma-feel ho ninyo kung bakit kailangan ng martial law. Ha? Mahirap po yung nakikinig lang kayo sa mga sabi-sabi, napapanood nyo sa TV, hindi po ninyo nararamdaman yung delikado, pagka-delikado ng isang lugar. Kung nasa opisina lang po kayo dito sa Metro Manila, kung kayo nagpapasarap-sarap dyan sa opisina niyo sa Senado, o kaya sa Ayala Alabang, o sa Forbes Park, o kung saan man kayong nakatira, o sa probinsya kayo napakalayo, for example, Silagman sa Bicol, itong si Bagilat, yung lagi nakabahag na congressman sa Mountain Province, napakasarap ng buhay ninyo, napakalayo nyo sa Mindanao. Bakit hindi kayo bumaba doon? Doon bumaba kayo para malaman nyo yung mga tao, yung sentimiento, yung pulso. Hindi yung salita ka ng salita, nasa Metro Manila ka, nasa malayo kang probinsya, wala kang karapatan magsalita. You do not have the fucking right to talk about lifting the martial law because you are in Bicol or because you're in Mountain Province or because you're in Metro Manila. Pero siguro pag nandoon ka na sa Marawi, nararamdaman mo umuuga-uga, naririnig mo ang bomba, naririnig mo yung mga salitang Allahu Akbar. Siguro baka magbagong isip mo. Puro kayo salita, puro kayo satsat. Tama lang na, Diyos ko po naman. Dapat pumunta kayo doon, Alejano, Lagman, Trillanes, Ontiveros. Why don't you fucking go there so that you can experience firsthand? Maaamoy ninyo yung pulbura ng bala, makikita yung sundalo ng Maris na may tama o namamatay na binobomba, 50-50 na. Mararamdaman nyo, mga sundalo na namamatay na sinasabi, Mama, tinatawag ang nanay nila, o anak, I love you. Bakit hindi kayo putang ina nyo pumunta roon? Para maramdaman ninyo yung putang ina yung feeling, the feel. Ako ho kasi, I've been covering wars. So many fucking wars have been. Nakikita ko yung mga sugatang sundalo, crying, looking for their wife. Ma, mahal kita. Before, bago sila malagutan ng hininga. O anak, o yung iba sasabihin pa sa opisyal nila, hawak-hawak yung kamay. Sir, pakisabi po sa bunso kong anak na 4 years old, mahal ko siya. Mag-aral siya na mabuti. Ano kaya pakiramdam ninyo when you fucking see that? When you are there, you are listening and hearing. Putang ina, salita kayo kasi ng salita na walang martial law. The only way to finish this is martial law. Tapos meron pang isang maestrado dyan is talking about putang ina. Kasi, paano na lang yung mga nakatakas ng mga rebelde pumunta sa Metro Manila? So, wala na rin silang, hindi na rin sila kailangan habulin ng search warrant, arrest warrant. Naturalmente, justice, sir. Hindi po ako abogado, pero it should cover. Di ho ba? Galing siya dyan sa Mindanao, galing sa Marawi, tumago siya rin sa Quiapo o sa Taguig. Fuck that. Kailangan applyan ko ng search warrant or arrest warrant? No. Your Honor, dapat hulihin yun dahil running ho yan Sinusundan siya, di ho ba, sir? Nasa criminal law yun. Pag nakita ng otoridad yung suspect, kahit na nasa loob siya ng bahay, yung krimen ginagawa doon or nagtatago doon, he can fucking go inside, di po ba? Ba't sasabihin nyo na, so yung habeas corpus, nakakatakot naman yung ginagawa ni Duterte kasi baka hanggang Metro Manila umabot siyang habeas corpus. Naturalmente, your justice, sir. Pag nagtago rito yung maote, anong putang inang gagawin natin? Kukuha ho tayo ng search warrant muna. Pag nagtago siya dyan sa isang bahay dyan. Sir naman, of course you don't need that fucking goddamn warrant anymore. Kung maote yan, nagtago rito, nandito ngayon sa Metro Manila, o nandyan sa Visayas, pa-apply mo ba na search warrant, sir? Putang na, hindi. Kasi wanted nga ho siya sa Mindanao Salita ho kayo ng salita. You keep on fucking talking. Naakala nyo kayo ng pinakamagaling sa mundo. Porkit mga senador kayo, porkit mga congressman, porkit mga nag-aral ka ng abogasiya para naman kami mga tanga. Nag-iisip din ho kami. Kung gusto ho ninyo malaman, may mga utak din ho kami. We also fucking think. Hindi po kami kagaya nyo daldal ng daldal. We think with our hearts.
Nag-iisip po kami kasama yung puso namin bago namin ilabas sa bibig namin. Kasi kayo, labas muna sa bibig bago ninyo iakit sa utak ninyo sa puso. For us, listeners and viewers, we think what we see goes up here. Pagdating ko dito, it comes down here in our heart pa nga. Pangalawang desisyon, before we blurt it out. Hindi kagaya ng mga putang ina nyo, you don't give a fuck. Daldal kayo, hindi kami kontra kami sa martial law. Maganda lang kayo pag-uuntugin mga ulo nyo, mga demonyo kayo. Sons of bitches. Basta makatulong kayo, you are not fucking helping, you are helping the fucking enemy. The enemy are laughing and happy and clapping. Nagpapalakpakan ng putang inang maote, habang kayo putang ina sinasabi, i-lift ang martial law. Dahil yan ang gusto ng maote. To lift the fucking martial law. Parang ano, apply ng search warrant, arrest warrant. You are giving a free hand. You are helping the fucking enemies, you stupid motherfuckers. Hindi ho ganun. Hirap na hirap ang mga putang ina sundalo natin. Kaya mga putang ina nyo dyan sa Kongreso, sa Senado, i-lift ang martial law. Paano ko kayang kapatid mo sundalo, nanay mo, anak mo sundalo, congressman, senador? Anak mo sundalo, Marines nandoon ang imagbakbakan, sarhento, lieutenant. Ano kaya ang putang inang gagawin nyo? Pamangkin mo, justice, pamangkin mo nandoon ang imagbakbakan. Sasabihin mo, alisin ang martial law? Putang inang yan. Alam mo na ayaw ng maote ng martial law. The Maotes and the Abu Sayyafs, they do not like fucking martial law. Stupid fuck. Pasensya na ho kayo mga kapatid. I just cannot control my emotions sometimes because of the fact na nakakabuisit eh. Kung bakit yung mga may pinag-aralan pa, kung bakit yung mga nagagawa ng batas, nag-interpret ng batas, they cannot fucking goddamn see while us we can see it. Why can we see it? Why can't they see it? Bakit hindi nila nakikita? Bakit tayo nakikita natin? I don't know. I have no explanation, ladies and gentlemen. Agree ako sa iyo, Arlene. Nag-iisip na ako. Yung sinabi ni General kanina na 50 million, yung nakita ninyo sa dyaryo nakasalansang na gano'n, napakaraming pera. Hindi pala huninako sa bangko yun eh. Yun ay pera na pinarating sa kanila. Pinarating ng mga negosyante, bukod doon sa magulang nilang hinayupak na kontraktor at negosyante, meron pa pala mga negosyante dito sa Metro Manila na nag-finance sa mga hinayupak na yan. Dapat yung mga yon, pag nahuli ng gobyerno, pugutan ng ulo. Ikulong, isama sa maote yung negosyante na yun, kung sino man yung buisit na yun. At saka dapat talaga kasuhan because aiding and abetting the enemy ho yan. Tinutulungan mo ang kalaban. At dapat itong mga kontra sa martial law, dapat pag-aralan na mabuti. Baka sumablay ho kayo dyan. Dahil ang gusto ng maote, walang martial law tayo. Kung titignan talaga, tutuusin nyo yun. Tingin ng mga kababayan natin, parang kinakampihan nyo yung kalaban. Anyway, mga kapatid, oras po natin, 8:52 in the morning. Makibalita ho pa tayo, kay Kay Imson, yung aming senior correspondent, doon po sa Marawi City. Kay, good morning. Sa niya, tulad ng mga report natin ng mga nakataan, tuloy-tuloy pa rin yung ofensiba ng militar laban din sa Maote at Sayas Group. Sa ngayon, mas maganda na raw yung mga posisyon na hawak ng military. Kaya naman inaasahan, mukhang malapit na talaga na tuluyang mabawi ng gobyerno itong Marawi mula doon sa kamay ng mga terorista. Sa ngayon, nakikita natin, meron na naman tayong nakikita ng mga itim na usok dito dahil sa patuloy na pag-airstrike na ginagawa ng militar doon sa mga tukoy na lugar na pinagtataguan itong mga kalaban. Erwin. Alright. Is this correct, Kay? Sinasabi na yung isang posisyon na ito na pinaka-stronghold, ito na pinaka-tactical operation center ng maote ng mga terorista. Kaya medyo nahihirapan na ang militar na
pasukin ito dahil talagang kompletos recados, very good defensive position, may mga sniper position sila, may mga booby trap, kaya hindi basta-basta mapasok ng AFP natin. Is this correct? Yes, Irvin, totoo yan. Tama yung sinasabi mo. Hindi talaga basta-basta na pasukin na lamang sa tropa ng militar. Yung mga area na sinasabing stronghold nito mga Maute at Abu Sayyaf group. Kasi talagang nakapaghanda sila. Sa Kapatan Irvin, ang dami rin nilang hawak na mga hostage victims sila na ginagawa nilang human shield. So, syempre, ang sinasabi ng Armed Forces of the Philippines, priority pa rin nila, Irvin, na mailigtas yung mga hostages na hawak nitong mga terorista. Kaya hindi basta-basta na para na lamang yung pagkita sa mga sundalo para lang mapatay o ma-neutralize itong mga kalaban. Oh. Alright. So, ngayon, mukhang wala akong narinig na bombahan, mga helicopter, di kagaya mga nagdaang araw, okay. Nasa background mo, yung mga eroplano nagliliparan, helicopter, o may bomba tayo narinig. Medyo tahimik yata ngayon. Irvin, sa mga oras na ito, tapos na yung airstrike, pero kanina, mga around mga 5 o mga past 5 a.m., narinig natin talaga na tuloy-tuloy yun. Ang aga talaga na nagsimula yung pag-airstrike. Pero sa ngayon, tahimik ulit at sa pagkakaalam natin, according to sa ating mga sources on the ground, nagkakaroon ulit ng mga encounter. Hindi na natin masyadong marinig yan sa location natin kasi malayo na kumbaga nasa loob na sa mismo ng mga stronghold itong mga kalaban. Sa ngayon, Irvin, napansin din natin na mas mahigpit ang security na pinatutupad dito. Kaming media, hindi na kami inaalaw pa na lumabas ng lugar hanggang Kapitolyo na ng mga media ngayon dahil nga marami talaga mga stray bullets dahil doon sa patuloy na encuentro, Irwin. Alright. Panghuli na lang, ano ba itong magandang exclusive video raw nakuha mo? Yes, Irwin, nakakuha tayo ng video kung saan makikita nga itong Hapidon na kinakausap niya yung kanya mga supporters. Tapos sinasabihan niya yung mga ito na huwag kayong panghinaan ng loob dahil suportado tayo ng leader ng international ISIS na si Abu Bakr al-Baghdadi, at sinasabi din niya sa mga ito na okay lang daw kahit mamatay sila para daw ito sa jihad. Tapos sinasabi din ni Hapidon sa kanila na handang-handa na raw sila na atakihin ng Marawi. Yun yung sinasabi nila, Irwin. Kaya nga, sabi doon, hindi natin matukoy exactly, Irwin, kung kailan nakuhanan itong video na ito. No? Pero doon sa kanyang data file, sumalabas na May 14, 2017, kinuhanan itong video. So kasama din ng video na yan, meron din tayong mga nakuha na makikita mo naman doon, gumagawa sila ng mga IED, yung iba naman nag-exercise, yung iba naman pinag-aaralan mabuti yung mga homemade na barret na ginagamit nila ngayon sa paglaban sa mga sundalo natin, Irwin. Alright, KM Son, maraming salamat sa iyong report na yan. Babalikan ka namin from time to time to get an update. Mag-ingat kayo dyan, ang iyong crew. Maraming salamat sa iyo. KM Son po, ang aming senior correspondent sa TV5, dyan po ngayon sa Marawi City. Oras po natin, 8:56 in the morning. Dire-diretso ho tayo. Sa ilang saglit, magbe-break ho tayo. Pag-uusapan ho natin susunod, saan tayo? Yung kay Manong Digong, oo. Na wala pong ito, ulitin ko ho, ito po ang sabi ng palasyo, wala pong sakit ang Pangulo, doon sa mga nagpapakalat dyan ng chismis, kayo mga chismosa, intrigero at intrigera, ang Pangulo ay nagbabakasyon, period. Huwag nyo nang tanongin kung saan nagbakasyon, anong ginagawa niyan, bakasyon nga personal yan Baka gusto ng Pangulo, kabanding ang pamilya, hindi lang nakita ang Pangulo ng isang linggo. Natural lang sa bahay niya. Pwede bang may media sa bahay niya? Gusto yata nila na day off niya, may kausap niya yung media. Gusto siguro na nakapadyama ang Pangulo, nandoon ang media. Mariusip. O natutulog ang Pangulo. Gusto yata na ito mga intrigero at intrigera makita ang Pangulo. Paano ang Pangulo matulog sa iloob ng kulambo? Puro kayo intriga. Wala kayong magawa. Kung hindi nyo makita, may sakit ka agad. Sus Mariusip. Sinabi na nga, nagpalabas na Malacanang kahapon pa ng issue ng bulletin, na walang sakit ang Pangulo. Ang Pangulo ay nagpapahinga.
Napagod na Pangulo. Inamin ng Malacanang, napagod na Pangulo. Of course. The 71, 72 years old Pangulo, natural. Kahit sino ba na mga, kung mga senior citizen, mga 60, 61, ganun kaya ang gawin mo. Pagbiyahin mo na buong linggo, sakay ng eroplano dito, doon, ha? Kausap dito na sa mga lamay, mga burol hanggang alas 2 ng madaling araw. Hindi ba mapapagod yan? Kung tayo nga, kung ikaw nga, edad mo 40 o 50 ka, sige nga, gabi-gabi na sa lamay ka isang linggo. Tatlong ayan, daming sundalo yung namamatay, 58. Pupuntahan yung mga burol na yan. Alam nga ba naman 10 minutes lang siya dyan? Siyempre, uupo dyan, iiyak yung pamilya, pakikinggan niya yung pamilya. At least sa pinakamahina dyan, 1 oras siguro. Yung biyahe pa, yung sakay pa niya ng eroplano, yung bailan pa niya. Puro kayo sat-sat, natural, 72 years old yung Pangulo. Inamin na pala siya, okay, nagpapahinga, nagre-rest. Kasama na rin, siyempre nagbabakasyon. Baka nag-RNR siya kasama si Hanilet, yung kanyang anak, at saka iba pa mga anak. Karapatan naman niya yun, Pangulo ng Republika. Alam mo nyo ba, simula nung June 1 na umupo siya, hindi pa nagbakasyon na ganito kahaba ang Pangulo? Inaamin naman ng mama pag may sakit siya, may migraine, yung ilang taon na hindi siya nakasipot, may migraine siya. Ngayon, itong flag racing, nandoon siya, nasa Davao siya, nagpapahinga. Okay? Hanggang ngayon, hiningi niya hanggang linggo. Kagat na sasabihin itong mga kalaban na may sakit na ko, baka mamatay na. Sus Mario Josep. Sabi nga ni Secretary Sal Panelo, hindi ko lang masabi dito live sa TV, tsaka sa radyo. The President is in good health. Kita mo? Ano ibig sabihin nun? Tumahimik na kayo, magsitahimik na kayo mga intrigero at intrigera. Walang sakit ang Pangulo. Lalo ninyong sinasabi na may sakit, lalo humahaba ang buhay ng mama na yan. Mag-antay na lang talaga kasi kayo. Kung pinagdarasal man ninyo, wala tayong magagawa. Ayaw kunin ni Lord, wala kang tumahimik na lang kayo dyan. Mag-antay na lang kayo hanggang 2022. Pagbaba ng 2022, sige, di maghiraya kayo, magpiesta kayo. Tingnan natin kung mananalo pa mga bataan ninyo, mga dilaw. 9 o'clock ng umaga mga kapatid, wag ho kayong bibiteo. Magbabalik pa po ang Punto Asintado. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide. Amang, munodo ka muna rito at namimiss ka na ng mga babae natin. Mga kapatid, si Amang. Mental illness, easy. Kaya nga, Lorna kailan ba nag-leave ang Pangulo? Simula noong June 1, 2016, hindi pa nag-leave yan. Tuloy-tuloy. Kung tayo nga mga ordinary, mga gagawa, mga teacher nga, may mga leave na 1 month, mga sundalo, mga PO1. Yan pa kaya leader ng bansa? Never nag-leave ang Pangulo na 1 linggo. Nagkasakit o sinabi, may migraine ako, nagkasakit. Pagpahingahin naman ninyo yung Pangulo, Sus Mario Josep. Alam ko marami sa inyo nakatutok sa atin ngayon, mga intrigero at intrigera, mga dilawan kayo, mga bastos kayo. Pagpahingahin nyo yung Pangulo ng Republika. Inamin naman nagpapahinga, ibig sabihin napagod. Inamin naman ng Malacanang, hindi naman nagsinungaling They said the President is tired, or was tired, or got tired. Dahil sa, kung kayo kaya, bumisita kayo gabi-gabi sa mga burol, ilang sundalo, 13 maris na namatay. Biyahe ka pa galing Davao, pupunta ka kung saan-saan, punta ka ng Cebu, punta ka ng Visayas, magsakay ka ng aeroplano, helicopter. Nakakapagod huyo, it takes toll on you if you keep on flying every day. Tapos pagdating mo doon, puyat ka. 72 years old po ito, mama, itong Pangulo natin. Hindi po ito 20 anyos. Kaya dapat to intindihin. Kaya na naman, papasok na naman. Hindi na naman natin ginagamit ang utak natin sa mga intrigero at intrigera. Gamitin ang utak. Natural, senior citizen yan. Kung yung nakikinig sa atin ngayon ng mga intrigero at intrigera, yung lolo ba ninyo na 70 years old o yung tatay ninyo 70 years old, hindi ba ganon? Takbo ba ng takbo? Natural, nagpapahinga, pagod. Kulang din kayo sa mga
Kaya sinasabi ng nasira kung ama kulang kayo sa tadyak. Kailangan matadyakan kayo para magising kayo, maalog yung utak nyo. Ay, nako, lalo na yung mga senador dyan. Ilang senador at ilang congressman. Yung 7, kailangan kulang ng tadyak. Hindi tadyak sa paa o sa balakang, tadyak sa ulo. Para maalog ba yung ulo, mga ganun. At ma-shake yung ulo kasi baka puro sapot na lang yung utak nila. Kaya hindi naaalog. Kailangan maalog. Simula ngayong araw, magbabawas ng iba-ibang biyaheng tren. Ang MRT3 mula sa 20 tumatakbong tren ay magiging 15 na lamang ang babiyahe. Paliwanag ng pamunuan ng MRT3, ito upang magbigay daan para sa kanilang inspeksyon. Wala, Maribik. Tama ka. Babawasan rin ang bilis ng takbo ng mga Nako, Ronald, eksakto. tren mula sa Ay, Dels. Susan. oras. Natural, pagod yung mama Robik. Samantalang hindi naman ang Yan, tama ka. Lagi may issue. Almira. pang-asahan umano na babalik agad sa normal. Tama. Ay, nako. Lance. Jenny V. De Guzman. Agree. Marife Antipuesto. Maria Leonora Lee. Marilyn Paulino Ferramano. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng Coco Ayan, puro nga ngak-ngak ng ngak-ngak. Wala namang naitutulong sa bayan. Ang naitutulong lang, alisin daw yung martial, yun ang gusto ng mga buang. Kung yung mga tiga Mindanao, okay. Mga kamag-anak, may mga kamag-anak po ako sa Davao, they said okay. May mga kamag-anak po ako sa Zamboanga, they said okay. May mga barkada ako na sa Basilan, okay. Cagayan de Oro, okay. Sa Surigao, okay. Bakit kayo mga tiga Metro Manila? Hindi niyo alam tiga Metro Manila kayo, congressman, senador. Kaya ba't di kayo pumunta roon? Ang problema sa kanila naku, Ernie, Arlene. Sana yung pananaw ni Trillanes, kagaya ng pananaw nyo, Arlene, Sonia, Yonak. Kaso mo hindi. Pati yung Kurikong 7, Maribik, dapat yung pananaw nila. Nakikita dapat nila. Ayaw nila makita. Talagang may kurikong. Ay nako. Madjona. Exactly. Yun. Kung makina nga pinapahinga, pinapatay mo. Yung sasakyan nga, pinapatay mo. Yung jeep nga, yung taxi nga, ginagarahe. Ano malang pahinga. Ito 72 years old, Diyos ko po naman. Natural. He has to rest. Mabuti sana kung walang ginawa. Nakita naman ho natin, di ho ba, araw-araw nasa burol, nasa mga telebisyon, di po ba last week? Araw-araw nandoon sa burol, nandoon sa mga kampo ng sundalo, nagsasalita doon. Ano yun, nilakad yan, dyan sa tabing bahay. Nag-aeroplano ho siya. Galing dito sa Maynila, pumunta doon sa Cagayan de Oro, pumunta sa ganoon. Yun na lang po kagad aeroplano, nakakapagod na ho yun Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang kalya. Rocket Fruit Supplement. Itong problema sa mga ibang kababayan natin, nag-iisip, lalo na yung mga intrigero at intrigera. Basta maka-intriga lang, okay na. Car, own my business. When you dream big, come to Coco Life. Thank you, Kevin Ilagan, Stock Life Insurance Janice, Company. Gillian, Coco Dols, Life Doyo, has a variety of insurance products Hill Royales, designed to give you enough funds Marilo to fulfill Valdez. your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Piliin mong maging bukas. Maging totoo. Maging malaya. Exactly, talaga nagre-relax na sobrang hectic yung Pakita schedule. mo. Ikanta mo. Isayaw mo. Ipagmalaki mo. I-ready mo engineer yung si Manong Digong na Kung ano. tungkol sa kalusugan niya. Meron ka ba dyan? Piliin mo kung ano ka. Sa ikatlong aklat niya tungkol sa kalusugan, ay ready na. Pero habang nagsasalita si Secretary Sal, ready mo yung kanyang kalusugan. Hindi mahalaga ang sasabihin. Kasi maraming kababayan tayo hindi nalalaman, pero nasusulat na yan yung kanyang kalusugan.
Nagbabalik ang paborito mong programa. Yes, dito tungkol sa health Radyo niya. 5, Nasusulat yan 92.3 News sa tatlong FM. aklat. Action! Brandon, go ahead. That's what I want to Oh, hear. I get green here. Bongo Asintado. Oras po natin mga kapatid, 8 minutes after 9 o'clock, Thursday today. Araw ng sweldo, 15 ng Hunyo, 2017. Ay, umayos. Nasa linya na ng ating telepono ang kalihim po, ha? Presidential Legal Counsel ng Pangulo, walang iba kundi si Secretary Salvador Sal Panelo. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Good morning, Arwin. Alam mo naman dito sa ating bayan, nako, talagang ang mga chismosa, intrigero at intrigera, kapag nawala yung isang celebrity o sa kanilang pananaw, may problema na, may sakit na, o delikado na, etc., etc. Kagaya po ang Pangulo, ito mga intrigero at intrigera, siyempre marami din siyang kalaban, sinasabi na ang Pangulo ay may sakit na at malapit na raw. Secretary, pakipaliwanag ako nasaan ang Pangulo at anong ginagawa ng Pangulo at this point. Kagabing mga bandang ano siya, kausap siya. Parang, okay, he was going to make a round of visiting nagaganap pa rin daw sa Barawi. Malakas mo, walang problema sa President. Alright. He's strong as a bull. Okay. Sleepy like a night owl. Iyon, no? Sabi mo nga kagabi sa akin, kung kaso nasa radyo tayo tsaka TV, sabi mo, the President is in F. Huwag mo sabihin, sir. Sasabi tayo pareho. But anyway, Secretary. Packing clothes. Anyway, sir, bakit daw hanggang Sunday? Ang tanong naman ng ilan, bakit kailangan hanggang Sunday? Sabi, wala bang karapatan magbakasyon ng Pangulo? Oo nga, bakit naman hindi? May ordinary tayo nagpapahinga yung pag-presidente yung dapat trabaho. He's so busy attending to presidential duties. Marami ilang pagbibisita mo sa mga casualties. He's the only president who does that. Siyempre, kailangan bigyan mo naman ng alalay yung mga biglang nawala na kanilang mga kamag-anak. Tama. O kailangan At the same time, busy. Siyempre, receiving reports. Opo. Sa PJIC, kung anong dapat gawin nyo na nagaganap na rin. Maraming trabaho po. Tama po ba naririnig ko, sir, na kahit siya ay nagpapahinga ngayon, si Special Assistant to the President Bongo, dala ng mga papeles sa bahay niya para pirmahan, para reviewin? Totoo yun. Alam mo yung presidente natin, bago matulog, nagpapasa ng lahat ng report ng departamento. Tako. Ganun kasi pag yun. Ganun naman o yata yung dapat ang attitude ng isang abogado, di po ba, sir? You just keep on reading and reading? Yeah. Presidente kasi dapat nalalaman mo nangyari sa mga departamento para nakaka-action ko. Alright. Sir, maiba ho tayo. Minomonitor po ba ng Pangulo? At may sinabi po ang Pangulo last week na he will abide by the decision of the Supreme Court if ever the Supreme Court decides na martial law should be lifted, and he said he will decide. Pero paano ito sinasabi ng Pangulo before na papakinggan niya ang kanya sundalo at pulis kung kailangan na bang i-lift niya? So, paano kung magko-contradict, sir? The AFP still says we need another month or a few more weeks. But then the Supreme Court, paglabas nilang decision baka next week, stop, lift the martial law. How is this, Secretary? Ganito yun. The President will certainly, as a lawyer, will always follow the rules of law. He will obey the Supreme Court as he repeatedly said. At makikita natin, doon sa kanya mga ginawa ang mag-declare martial law. First, declared martial law on two grounds allowed by the Constitution, invasion or rebellion. Second, he followed the directive of the Constitution to submit a report to Congress within 48 hours nung siya mag-declare ng batas ng Estado. Whether in writing or in person. Ginawa niya yun. Sana kung hindi niya susundin ng saligang batas, hindi niya ginawa yung dalawang sinabi ko. Pangatlo, when he said that he will listen only to the armed forces of the Philippines tungkol sa informasyon relative sa rebellion. Ang ibig niya sabihin, he was adjusting to the Supreme Court to listen and to give premium, bigyan ng halaga ang sasabihin ng mga sandatang lakas, informasyon, report, kaugnay sa nagaganap na rebellion,
sapagkat sila ang nasa ground. Sila ang nakakaalam kung anong nangyayari doon. Kaya dapat bigyan natin ng preview. Yun ang ibig sabihin ng Presidente. So, being a lawyer, he will abide by the law. Well, definitely. Walang matutututin. No question. All right. And he repeatedly said so. And he in fact complied with the directives of the Constitution. All right. Secretary Salvador Salpanelo. Sir, again, maraming salamat po for your time with us this morning. Maraming salamat, Erwin. O ayan, malinaw pa sa sikat ng araw mga kapatid ha. Ang Pangulo ay nasa maayos na kalagayan. Wala pong problema na yung iba iniisip baka may sakit o grabe na ang Pangulo. Wala po ha. Narinig naman ho ninyo. Of course, napagod lang ho yung mama kabibisita ng mga sundalo na namatay ha. Kailangan niya i-console yung mga sundalo, pamilya ng mga namatay ha. Di tulad nung isa noon, nung pinalitan niya, inuuwi na sa Pilipinas, sa Metro Manila, yung bangkay, ng SAP-44, minamarcha, live sa TV, binababa sa aeroplano, yung isa doon, nandoon, nag-ribbon cutting, pangising-ngisi pa, sa planta ng isang sasakyan. Kita mo namang kakatarantaduhan yan. Yan siguro ang gusto ng mga dilawan. Na yung Pangulo natin, sa halip na puntahan yung namatay, makiramay, pangising-ngisi, kakaway-kaway at magre-ribbon cutting. Commander-in-chief ka. Pag Commander-in-chief ka, naturalmente, pag ikaw yung chief nila, pupuntahan mo, bawat tao mo, namatay yung tao mo Siyempre, i-comfort mo yung pamilya. Siyempre, mangakot ka ng mga ayuda dyan. Dahil gulong-gulo yung asawa, yung isip ng asawa, o gulong yung magulang, paano na lang yung mga anak pag-aralin, saan kukuha ng pera, namatay na si mister. O kung yan ay breadwinner ng pamilya, panganay na anak na nagpapaaral sa mga kapatid, paano na lang? Yan ang kailangan gawin ng Pangulo. Ang Pangulo pupunta doon sa pamilya, wag ko kayo mag-alala. Nandito po ako ang bahala magpaaral sa anak ninyo. Wag kayong mag-alala, ganito, ganyan. Nasanay siguro yung ilan dyan, nung mamatay yung SAP-44, yung Pangulo, yung leader nila, nandoon, pangising-ngisi, habang binababa, minamarcha yung mga patay, na 44 na sundalo, minamarcha dahan-dahan, patugtugan mga dyan na malungkot. Yung yung ayan, ganyan, oo. Habang yung 44 na miyembro ng SAP-44 binababa noon, isa-isa minamarcha, sinasakay sa mga sasakyan ng patay, yung Pangulo, yung kanilang Commander-in-Chief, pangising-ngisi doon, patawa-tawa habang nagpuputol ng ribbon, nagre-ribbon cutting sa isang planta. Ito mo naman, tama ba naman yun? Diyos ko po namang Pineapple Bayan. Kahit sinong bata ang tanungin mo, sasabihin ng bata, doon po dapat siya. Doon po siya sa namatayan kasi siya po yung boss ng mga yan. Hindi, inuna yung planta. Akala mo, batang walang isip, walang utak na inuna yung kotse. Kasi may magandang kotse na ipinakita sa kanya. Diyan mo makikita yung isang Pangulo na matalino at isang Pangulo na bobo. Yung Pangulo na bobo, doon siya sa masaya. Yung Pangulo na matalino, doon siya makikiramay sa mga namatayan. Naturalmente, kahit saan naman siguro, ikaw yung boss. Kasi marami sa inyo dyan ng mga boss din, ng mga bisor. Pag namatay yung tao mo, hindi ka pupunta sa burol? Sige nga, let me ask you, aren't you going to the wake or to the funeral of your people, of your staff? Hindi mo pupuntahan, hindi mo kukompronta, not kompronta, o iko-comfort yung pamilya na, nako sir, wala na ho yung asawa ko, wala na ho. Ay, Mrs., wag ko kayo mag-alala. Sige, eto, tutulong yung aming opisina. Natural. Boss ka di ba? Commander-in-Chief, it's just proper and right that he goes there to the wake of his soldiers, of his troops. A true leader should do that. Ay, teka muna. Ay, nandiyan na pala sa linya si Senador Tito Soto. 9:17 ng umaga. Magandang umaga po, Senator Soto, sir. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam mo, sir, ako'y tuwan-tuwa doon sa sinabi mo, doon sa mga kontra sa martial law, At tuwan-tuwa itong mga kababayan natin sa Facebook ngayon, ang sobrang saya nila sa inyong reaksyon. Dahil sinabi mo na,
ano ho yun, na yung mga kontra niya pumunta sa Marawi para malaman nila ang sitwasyon. Tama ho kayo, Sen. Medyo, medyo kapas na yung mga naririnig kong mga salita nila tungkol doon. Hindi mo na nila alamin kung anong dahilan bakit nagdeklara ng martial law. Ngayon, para saan yung martial law? Para sa rebellion. Sana alamin nila anong rebellion ang meron. Ay, tignan mo yung mangyayari baka kulang sa 100 ang mga dahilan Pag nilista ko lahat yung dahilan kung bakit kailangan talaga Pero sir, ang contention nila, Sen, hindi ko maintindihan Yung mga counterpart nyo doon sa kabila, sa mababang kapulungan, ang pinagpipilitan nila, yung abogado nila, that rebellion is not, that terrorism is not rebellion, na it is different. And kasi terrorismo rin nangyari sa Marawi, hindi raw rebellion yun, it's not encompassing dahil sa ating konstitusyon parang in-interpret nila word for word na only rebellion and invasion. Ang terrorismo raw hindi kasama doon. Paano yun, Sen? Kaya nga dapat na yung i-equate. Ang sinasabi nila parang sinasabi mo equate yung rebellion sa terrorism. Hindi doon nag-i-equate. Parang sinasabi mo na ang kamatayan hindi nag-i-equate sa suicide. Correct. Ganon din yun Hindi na kalalabas dahil nagre-rebel ang mga rebelde at ginagamit sila ng mga taga-ibang bansa. Na kung tutusin nga, kung pwede yung palabasin na ini-invade yung lugar natin Ngayon, anong kinasabi nila rito sa martial law? Nakakatawa dito para naman hindi mga abogado yung mga yan. Tayo pang hindi mga abogado nakakaintindi. Ang martial law ngayon sa 1986 1987 Constitution ay hindi na katulad ng martial law nung araw na pag sinabi yung martial law, frozen lahat. Ang martial law na nakadeklara sa Mindanao, umaandar lahat ang mga korte, umaandar na lahat ang mga rights, ang mga freedom of whatever. Ang sinasabi lang, kumbaga tutuusin, itong martial law, itong konstitusyon ngayon, ay psychological warfare. Dahil hindi mo lang tawagin ang army na tumulong sa pulis. Ganun lang kasimple yung usapan umaandar ang mga korte nun Ngayon, pwede lang gamitin yung mga sinasabing arrest order or whatever na ganyan ang tinatawag for rebellion. Ngayon, kung hindi ka naman, nagnanakaw yung isang tao, hindi naman rebellion, hindi sakop ng martial law yun. Tama. Kaya, ewan ko kung bakit, talagang kontra lang sila kay Duterte. Ganun ka-simple yan. Presidente nila yung nagdeklara ng martial law. Wala ka maririnig dyan sa mga yan. Ganun lang ka-simple yan sa labanan dyan. So ano hong may advisor ninyo? Kasi si Senador Mig Zubiri, nag-alok pa nga ng plane ticket, sir. Yung gusto raw, pwede siya magbigay ng plane ticket doon sa mga gustong masilip doon. And I think you have a point, sir, na bago magsalita sila in the comforts of their home, in their offices, in the Senate, in the CHR, di ba? In the courtroom, na siguro maganda yung may ma-feel nila, maramdaman nila on the ground mismo yung iyak ng sundalo ng mga sibilyan doon sa Mindanao because the Mindanaoans are not complaining. Isa lang po yung nagrereklamo, Sen. Para makita nila kung ano yung sinasabi nila, hindi kailangan ng martial law, hindi kailangan magdeklara ng martial law. Pumunta sila ron. Anyway, Senator Tito Soto, sir, always nice talking to you. Magandang umaga po at salamat po. Good morning. Salamat din po. Sige. Yun na nga yung pinagkakataka ko mga kapatid. Bakit yung ibang mga mambabatas, bakit itong sila Senador Trillan, Senador Ontiveros, itong sila Congressman Edsel Lagman, yung kanyang Magnificent Seven ba yun? Kung ano man yung kalukuhan 7 na yan, sila Bagilat, sila Lejano. Bakit hindi nila makita itong punto ng ilang ng mas nakakarami sa atin? Mas nakakarami ho tayo Yung gusto ng martial law, we are saying, even those in Mindanao are saying, go for it, Mr. President. You need all the powers that you need, para masupo, para to quell this rebellion, or whatever it is, Hindi raw pwedeng martial law kasi hindi naman daw rebellion. What the heck do you call that, Yung terorismo, hindi ho ba karahasan ho yan? Di ho ba sinasabi pag may karahasan? And this is karahasan what is happening. Dineklara na rin po yung martial law kasi sa Davao weeks before this Marawi incident, sunod-sunod po ang pag-atake ng mga New People's Army, sinusunog yung mga
truck, sinusunog yung mga piso na gumagawa ng mga kalsada, nangungutong, di ho ba? Tapos may mga abusaya pa doon sa hulo. I-declare na lang lahat, di ho ba? I-declare niya na lang yung buong Mindanao rather than paisa-isa. Ito po yung hindi maintindihan. Ewan ko kung bakit hindi maintindihan nitong magagaling na kasama ni Congressman Lagman, nitong magaling na senador natin na si Senador Trillanes, si Senador Ontiveros, bakit hindi nila maintindihan, hindi nila nakikita? Yung nakikita natin, I really don't know. Why so many millions of us see it, but this little group of people, they can see it? Or sige sabihin natin, bakit itong mga dilawan na mambabatas, hindi nila makita? Nakakapiranggot lang naman sila versus tayo at saka yung ibang mga mambabatas dyan, yung mga majority, yung ruling party, nakikita nila. Pero bakit itong sila Trillanes, sila Ontiveros, Bagilat, Lagman, Alejano, etc., si CHR Commissioner o Chairman, hindi nila makita. Hindi ko alam kung bulag ba itong mga ito o nagbubulag-bulagan o sadyang nakasarado lang mata. I have no freaking idea, mga kapatid. Yan ang sinabi na. Ay, tawagan ninyo si IB, si Senador Mig Zubiri. Pwede dito sa kaliwa, dito mo na lang i-type. Oo. Tawagan nyo. Pero bago yan, engineer, tungkol dito sa, nasaan na tayo, yung pinaghanda ko sa iyo. Balikan natin yung kalusugan na sinasabi, nakaready na ba, engineer? Yung tungkol sa health issue, nasusulat yun nakasaad yun Bago pa man lang lahat ng ito, nung eleksyon pa lamang, nasabi na ito ng Pangulo. Ito ay nakasaad doon sa kanyang unang aklat, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 5. Basa. I live the way I wanted. I work the way I must. Amen. At yan ay pinatunayan pa niya sa kanyang ikalawang aklat, yung susunod na aklat niya. Sa ikalawang aklat niya sa Kapitulo 11, versikulo, versikulo 18 hanggang 22, ang kanyang sinabi ay, maybe because he's about to die. Ano man ang purpose ng tanong-tanong na gano'n? You know, that because I'm a bad man, so that I cannot be a good president, or a bad president because I'm suffering from it. Kita mo? At para tumahimik na yung kanyang mga kalaban, lalo na si Trillanes, isinaad niya ito sa kanyang ikatlong aklat. Ito po yung mga doktrina ko doon sa mga walang tiwala sa Pangulo. Nasa ikatlong aklat nakasaad yan at nasusulat, Kapitulo 18, versikulo 29 hanggang 34, pompiang sa 31. Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng di ba nagrebelde yan sa Makati, nagwarawara ng mga baril, nagmarcha doon, inagaw yung peninsula ng hotel, nagbaraki doon, pagdating ng pulis, ang mga duwag ng pulol, nag-surrender ka agad, tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis. Yan. Kaya nga, para masiguro ninyo ang inyong kaligtasan, para kayo ay maligtas sa mga bakal na rehas, kailangan yung basahin yung mga aklat na yan. Yan para maiwasan ninyo yung buhay habang buhay na naghihimas ng bakal na rehas, basahin nyo yung 3 libro ni Duterte. Una, pangalawa at ikatlong aklat. Ganun lang kasimple yan. Ano pa ba? That's the only way para maintindihan yun. Hindi yung gagawa-gawa kayo ng chismis. Kaya kayo, Trillanes, Ontiveros, Bagilat, Lagman, Alejano, magsumikap kayo para hindi naman kayo lagi kayong nabubugbog, nababanatan at satsat dyan na hindi naman ninyo iniisip, magagalit ang sambayanan sa inyo at yung sambayanan pag nagalit sa inyo, hindi na kayo bubutuhin. Sabat bagay, ikaw Trillanes, tapos na yung termino ngayon 2019, kaya wala ka ng pakialam, magpapahinga ka muna ng 3 taon. Sana nga sa susunod na halalan, huwag ka nang butuhin ng tao dahil wala ka namang silbi. 9:27 ng umaga, dire-diretso tayo. Ano sabi? Okay. Alright.
Bueno, mag-break muna tayo. Or kung hindi, diretso mo na muna doon sa Idulog Mo Bes, bago natin tawagan ito si Senador Zubiri. Idulog Mo Bes, naka-ready na ba yan? Oo. Ito po, okay. Ito yung problema ng mga kababayan natin na ipinaparating po dito sa ating Facebook. Ano po? Itong Idulog Mo Bes, okay? Or IMB kung tawagin natin. Ito yung kwento. Ito yung katanungan ni Maria Victoria Parilla Morales. Nandiyan na ba si attorney? Sa bawat po, pwede po kayong mag-message po sa akin dito po sa ating Facebook. Ano po? Dito po sa Erwin Tulfo fan page po. Pwede po kayong imensahe po ninyo ako at meron po kong sinisilip po namin yan ng mga staff ko, ako, tinitignan po namin at sinasagot po namin as much as we could kasi sobrang dami ho, pasensya na ho muna kung hindi ko agad namin nasasagot in about 24 hours. Minsan nasasagot namin after 2 days dahil sa dami po ng mga nagtatanong. But anyway, as a public service, bibigyan daan ho namin, sasagutin po namin itong mga katanungan ho ninyo, saan man dako kayo naroon para libre na kayo sa mga pagkonsulta sa mga doktor, libre na mga konsulta ninyo sa mga abogado, o kailangan ninyo ng tulong sa mga OWA, sa Department of Labor, tutulungan ho namin kayo. Alright? Nasa linya na si Attorney Nelson Borja, Constitutional and Criminal Law Expert. Magandang umaga po, Attorney Borja, sir. Magandang umaga, Erwin. Well, sir, hindi lang ko lang ng tulong mo at meron po tayong kababayan na nagtanong ho sa atin at kailangan ko po ng legal opinion dito po sa segment natin na Idulog Mo Bes. Ano po? Mula po itong kay Maria Victoria Parilla Morales. Ito po ang kanyang katanungan, attorney. Ako po ay isang OFW sa Riyadh. Humingi po ako ng tulong dahil sa kaso ng anak ko. Diniin po siya sa kasalanan na hindi siya ang gumagawa o gumawa. Taga Davao po ako, sir. Attempted murder po. Ang gusto ng complainant, bayaran lahat ang gastos niya. Nangyari po ito nung 15 years old pa lamang ang anak ko. Ngayon po, nakakulong na siya. Pangalawang kaso na po niya ito, na hindi naman niya po ginawa. Sir, ang may sala, nakatakas po. Gusto po sana linisin ang una niyang kaso. Wala po akong perang pambayad. Noong pinakulong nilang anak ko, underage pa siya. Pinalipat po namin sa rehab. Ang problema, tumakas po siya sa rehab. Ang gusto lang po ng mga complainant sa una niyang kaso, bayaran daw ang gastos nila sa ospital. Sabi ng kapatid ko, nasaan ang mga resibo? Kahit isa, wala silang maipakita. Attorney, anong tingin ho ninyo? Anong pwedeng gawin po ng anak ni Aling Maria Morales? Well, kailangan talaga niya dyan ay magkonsulta yung bata sa abogado. Alright. Kasi para magkaroon ng first-hand information tungkol yun sa detalye na yan. So, kung sa sulat-sulat lamang, hindi masyadong magkakaintindihan yan. So, kailangan ng bata talaga kausapin, makipag-usap siya sa isang abogado. So, kung walang budget, sir, so pwede ng PAO, Public Attorney Office. Yes, at saka yung hindi lang, mayroon tayo ng mga IPP, Integrated Bar of the Philippines. Pwede rin humingi ng tulong doon, libre po yun. Yes. Kasi nandun siya, so kailangan talaga malaman, makausap kung bakit... Pero nakakulong ito, sir, so sino pwede kumontak yung kamag-anak nung nakakulong ngayon? Pwede pumunta? Anybody in the family, pumunta siya sa PAO, sa IBP, chapter. Okay. At para malutas yung problema niya. Mas madali yun, madali magawa ng paraan. Alright, Attorney Nelson Borja. Sir, sobrang daming salamat, maraming salamat pong muli. Magandang umaga, Attorney. Sige, okay. Thank you. Salamat din. Alright, so Maria Morales, kung ikaw ay nakikinig at nakatutok sa Facebook, narinig mo si attorney, yung kapatid mo, papuntahin mo sa public attorney o di kaya sa Integrated Bar of the Philippines, dalhin mo doon yung kaso ng iyong pamangkin. Alright, mga kapatid, pangalawa po nating kaso dito sa Idulog Mo Bes. Mula naman kay Nilaser Hisona Katakutan Karale. Okay? Ito ang kanyang katanungan. Hi, good evening, Sir Erwin. Ask ko lang po kung may tax na babayaran sa airport ng Pilipinas pag inuwi ko po itong 49-inch flat screen TV. OFW po ako from Dubai. Maraming salamat po. Alright? Tawagan natin yung taga Bureau of Customs kasi Customs ang haharap dyan .
Customs yung pagkatapos ng immigration, ang Bureau of Customs ang haharap sa kanila. Oo. Pero ang pagkaalam ko dito, wala na po eh. Di ho ba sinabi ng Pangulo dyan, pumunta siya dyan sa Middle East, kamakailan lang, a few months ago. Sinabi na aalisin niya na yung mga duties na ito. Okay. Anyway, nasa linya na si Assistant Deputy Collector ng Bureau of Customs dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Walang iba kundi si Assistant Deputy Collector Wilnora Cawile. Ma'am, magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga po. Live po tayo sa Radyo 5 at live po tayo sa TV5 and then sa Facebook, ma'am. Meron pong katanungan dito si Nilazer Hisona Katakutan. Siya po ay overseas worker mula sa Dubai. Mukhang uuwi po siya yata this month or next month. Ang tanong niya, kung may tax na babayaran sa airport ng Pilipinas, pag inuwi niya para pasalubong itong isang 49-inch flat screen TV, may tax po bang sisigilin sa kanya ang customs? Depende po kung magkano yung value ng TV. Ang OFW kasi o kaya kahit sinong Pilipino na galing sa abroad, may privilege ho ngayon na 150,000 per annum. Ayun. So yung 150,000 po na yan, yearly is free ho yan ng tax and duties. Ayun. So, pwede hong 3 beses yan, basta ang total is 150,000. Okay. So, pwede ito. Depende sa... I think naman siguro si sweldo siya ng ganun, ma'am. Dahil usually, mga DH naman po, sumisweldo ng mga 20,000 pesos sa abroad po, ma'am. Kaya sobra-sobra. Pasok na pasok po ito. Sobra. Pasok po yun. So, 49 inches 49 inch po. 49 inch flat screen. Alright. Maraming salamat po. Assistant Deputy Collector Wilnora Cawile. Thank you, ma'am. Salamat din po, sir. Arne Lazer, Hisona, iuwi mo na yung 49 inch TV mo. Wala kang babayaran ni Singkondoling. Pag may nagsingil sa'yo, Facebook mo ako at kunin mo yung pangalan na naniningil sa'yo para puntahan ko doon at ingungudgud ko doon sa TV mo yung hinayupak na yon. Alright, next. Mula naman kay, ito. Leslie Joven Aguinaldo. Ito po yung kanyang itdulog mo bes. Pwede pong hingi ng advice, Sir Erwin. May fake account kasi po, sir, na pinost mga pictures ng isang lalaki at nakarating sa relative na lalaki. Then lahat ng post niya mention ang name ko. Tapos bawat post niya nagmumura. Ang worst po, ako po ang pinagbibintangan ngayon. Okay. Please help me, ano ang dapat gawin? Bueno, may katagunan dyan na Leslie Aguinaldo. Ang pagkaalam ko dyan, meron na ho tayo ngayon mga anti-cybercrime law. Yung mga fake account na ito, yung mga pambubuli, mga cyberbullying na ito, yung panluloko na kinikikilang ka sa internet, ginagamit ang inyong identity, pwede na po yung kasuhan. Pumunta ka lamang po sa NBI, doon po sa kanilang Cybercrime Division. Ito pong division na ito, medyo matagal-tagal na rin ho ito itinatag, simula na mauso yung mga internet. Kung hindi naman po, malayo pong NBI, sa pinakamalapit na PNP, meron din po silang tinatawag na Cybercrime Division. Bukod po ito sa CIDG, sila po ay Cybercrime Division. Pwede po kayong pumunta doon, lumapit, i-report po ninyo kung gusto po ninyo, kunan po ninyo litrato, i-grab po ninyo yung account na yon at ipadala niyo po sa PNP dahil ang ganit gagawin po nila, imo-monitor po nila yon. Tama? Calling pa rin, wala pa sumasagot. Imo-monitor po nila yon and then babantayan nila. Once na inulit na naman nila gamit-gamit ang pangalan mo at may complaint ka na doon, huli yung mama at makukulong yon. Dahil meron po tayong tinatawag na ngayon na cybercrime law. Wala na hong kawala yon, mga kapatid. So, makukulong yung kung sino man yung buong ngayon. Okay na yan. Leslie Aguinaldo. Bueno, mga kapatid, yan po ang ating idulog mo best. Diyan lamang ho kayo, mga kapatid, sa ating pong pagbabalik. Marami pa ho tayong pag-uusapan. 9:37 a.m.
Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tol, ganito ka ba? Si Kwan. Ikaw na naman. Para sa'yo, bagsik to. House Speaker. Food Supplement for Men. IB. Masarap ang buhay. Tawagan mo si House Speaker na taga Mindanao yun eh. Palya. Bravo ang bagsik mo. Available at Mercury Drug. Mahalagang Speaker paalala, ang Alvarez. Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin IB. panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tapos Mabibili kumuha sa ka Mercury siguro Drug ng nationwide. Piliin mo maging bukas. lawyer tungkol dyan sa Maging sa malaya. Supreme Court. Kumuha ka ng Maging isang masaya. abogado. Pakita mo. Siguro Kanta yung sa mo. Kwan, si Isayaw mo. Ipagmalaki mo. Isigaw mo! yung kaibigan ko, si Kung ano ang Antonio gusto mo. Topacio. Piliin mo Or kung pwede si ano ka. Kalida. Kasi Dati kahapon yan siya yung ang sinalang mahalaga. doon. Siya yung Piliin mong maging siya yung ikaw. pinitpit ng Korte And do I Suprema. select? Hindi mahalaga ang Eh, di si sasabihin Kwan ng na iba. lang, siguro Ang si- mahalaga, pinili mo kung ano ka. si And do I select? Attorney- Drink responsibly. Kati-kati sa balat, Attorney tulad ng Topacio. fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha, Fungisol. Oo, Fungisol. pag-reactin Kaya natin huwag dyan. nang magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, Si House Speaker tapos si mabahong alipunga, Attorney kumakalat na Kasi anak sinasabi bulig, ni House nasisirang Speaker, kuko hindi dahil niya sa rin nail papakinggan. fungus. Kaya gamot sa Ito fungi ang sasabihin ng hanap, martial Fungisol law na ng solusyon. Supreme Court. I repeat, Kung sasabihin gamot daw na ng solusyon, Supreme Court skin cure, Fungisol. na For inquiries, call or text Fungisol, ang Fungi i-lift hotline na ang martial law, hindi raw susundin ng 0905. Ang Fungisol at Fungi Hindi raw sila na sabon dapat ay pwedeng mabibili sa mga manduhan butika. ng Benzoic acid and salicylic acid Supreme is Court. Eh, generic mangyayari name of dyan, Fungisol. IB, If symptoms persist, magkakaroon consult tayo the ng doctor. constitutional Huwag bibitiw, crisis. magbabalik agad Magkakaroon ang ng paborito problema mong programa kung hindi pagkatapos ng susundin ng Action News Congress. Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Ay, nako, Robek. Aksyon. News Hindi Update. mo matawagan yan. At hindi sila sumasagot. Hindi sila sumasagot yan. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Muli Thank you, inapilan O ni George, Justice Secretary Italiano Aguirre sa John D. Supreme Court ang desisyon kaugnay ng Christine pagtatalaga Mendiola, sa Cagayan thank you. RTC bilang Chu korte Chang, na good lilinig morning. sa mga kaso Ramil may kaugnayan Diaz, sa Marawi attack. Lenalyn Sa Almagro, sulat na ipinadala ni Aguirre kay Chief Winkage, Justice Maria Lourdes Sereno, hiniling ng DOJ na imbis na sa Cagayan de Oro City, ang Taguig RTC na lang ang italagang korte na lilitig sa mga maute case at iba pang kaso kaugnay ng Marawi attack. Hiniling din ni Aguirre na i-designate ang Special Intensive Care Area o SICA sa loob ng Camp Bagong Diwa bilang kulungan ng mga naarestong miyembro ng Maute Group. Magkakalapit lang daw ang Taguig RTC at SICA kaya hindi ito gaanong malaking problema sa seguridad. Ginawa raw ni Aguirre ang request para na rin sa kaligtasan ng court employees at piskal na may hawak ng mga kaso. Katunayan, sabi ni Aguirre, may hindi bababa sa 3 piskal na ang tumangging humawak sa mga kaso ng Maute Group dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Suportado rin anya ng IBT Misamis Oriental Chapter ang kanilang panawagan sa Supreme Court. May resolusyon anya ang IBT Misamis Oriental na tumutol sa SC. Ako mga kapatid, pasensya na ho kayo talaga kanina yung pagmumura ho natin, hindi lang ho mapigilan kasi I hope you understand where I'm coming from because nakakabuisit na rin ho eh. I mean, this is going too much. Dinesisyon na po ng Senado, nagdesisyon na rin po ang Kongreso, and both houses of Congress approved the martial law, di ba? Inaprubahan po eh. Ganun din po sa Kongreso, majority sa kanila, inaprubahan ang martial law. Pero merong ilan, itong mga dilawan, talagang ayaw pong tumigil. Ayaw talagang tumanggap ng pagkatalo. Ever since naman ho eh. Simula nang matalo si Mar Rojas, ayaw tumanggap ng pagkatalo. Gumagawa ng paraan itong mga ito na maalis ang gobyerno na ito. Kung ano di ho ba, kayo hong testigo, tayo hong lahat. May mga reklamo sa mga International Criminal Court. Meron pang to the point na naghain sila ng impeachment, lahat na lamang ho. Ngayon naman yung basta anything na gagawin ni Manong Digong para sa kanila mali,
kagaya nito ngayong martial law, aprobado na po ng both houses of Congress, ng Senate, ng Kongreso, ayaw matanggap, ayaw tanggapin nila Lagma, nila Bagilat, nung tinatawag ng Magnificent Seven, hindi rin matanggap nila Ontiveros, nila ng mga dilawan dyan sa Senado. Kaya sa halip po na tumulong, trabaho nila yun to oppose opposition. Pero when it comes to matters of national security, iba na ho ito kukontrahin mo itong martial law, I really do not know, My point is, kailangan supilin na ho yung terorismo dyan, rebellion dyan. And that's the only arm of the government. Ewan ko ho ba, hindi ko maintindihan. Anyway, dire-diretso ho tayo mga kapatid. Ang pinupunto ko lamang ho dito, kanina ho habang nagbe-break tayo, kausap ho natin itong mga ka-Facebook ho natin mula sa ibayong dagat, mula po sa mga lalawigan. Ang sinasabi lang ho kasi natin, pasensya na ho kayo, ako humingi ng paumanhin. Kung kanina ho hindi ko makontrol ang emosyon ko at actually, break time po kasi na nakapagmura po ako dito sa Facebook kanina. Kasi nga ho, kung titignan ho man naman kasi ninyo, aprobado naman ho sa both houses of Congress. It was approved overwhelmingly in the Senate. Ibig sabihin, approved na approved, lamang na lamang, ika nga, tambak, kung bakit sa basketball, ang butuhan dyan sa Senado, na aprobado ng mga senadores na magdeklara ang Pangulo ng martial law. After a few days, a day or two, ang Kongreso naman, overwhelmingly yung supermajority kicked in, nagkaisa na aprobado nila ang martial law. Approve sila dahil labasan nila yung report ng Pangulo. Pero meron po kasing ilan na talagang ayaw tumanggap ng pagkatalo. Meron pong ilan, kagaya po ni, ito. Nasa linya ng telepono po ngayon. Ito, taga Mindanao. Ito na lang pong tanungin natin, Ito Ito nga, medyo komplikado po yung kanyang sitwasyon ngayon. Sabi nga kung sa mag-asawa, complicated. Ika nga kung sa relasyon. Kasi, si tatay niya, kontra sa martial law, Pero yung isang miyembro nila, si Rodrigo Roa Duterte na Pangulo ng Republika, ang nagdeklara ng martial law. So how is this? Naiipit siya ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Yung tatay niya o yung presidente na binitbit nila. Ito na mismong tanungin natin sa mismong bunganga niya. Maayong buntag, Senador Coco Pimentel, sir. Opo, sir. Mangutan na lang kay daghang sat-sat, ngaw-ngaw na mga politiko diha, mga senador, mga congressman, at sinasabi, wala sa konstitusyon, hindi naaayon. Bilang Senate President, sir, what is your take on this? Ano po ang paliwanag niyo? Kasi may mga ilan dyan, mga opposition dyan, yung mga hindi bumoto na ang martial law, ano ho bang pwede, masasabi niyo rito, sir? Kayo taga Mindanao, sir. Does Mindanao daw, ang sinasabi kasi ng kalaban, sir, bakit hindi nila sa Marawi? Why the whole of Mindanao? Bakit kasamang Cagayan de Oro, Surigao, etc. blah blah blah? Nag-issue ng resolution, sabi namin na nakikita namin yung mga dahilan bakit nag-declare ng martial law sa Mindanao si Presidente, kaya hindi namin ito kinakalaban. So, sinasakayunan namin ito. Ganon din yung House. Opo. So, kanya-kanya kaming nagpasa ng resolution. Yung stand ni Tatay Nene, hindi siya against sa martial law. Lang siya ang issue lang niya kung kailangan pa ng joint session o hindi. Okay. Para i-review. Kasi ng mga yung martial law. Initial na lumabas sa mga dyaryo, sir, sinasabi ng mga dyaryo, paano na lang daw, yung tatay niyo ay kontra sa martial law, yung martial law ni Marcos noon. Oo. Pati naman ako kontra doon sa martial law ni Marcos. Pero ang martial law, iba-iba po yan. Case-to-case po natin yan ina-approach kasi iba-iba naman ang dahilan. At ngayon nagbago na rin yung ating konstitusyon. Ang dahilan sa martial law, kailangan actual rebellion, actual invasion. At sa tingin ng Presidente, kailangan ng publiko para sa public safety, kailangan siya mag-declare ng martial law. So, ganun yung nangyari. There is an actual rebellion. Ako sa akin, pagkakaintindi ko sa krimen na rebellion,
meron talagang rebellion sa Marawi. Oho. At masabi na rin natin sa Lanao del Sur. O ngayon, ang tanong, kaya nga ang lumalabas na lang na tanong ngayon, hindi naman yung actual rebellion. Ang tanong, gaano kalawak yung actual rebellion? Ang report kasi ng Presidente, sa pagka-presenta ng kanyang report, sinabi niya, ang kwento niya sa amin is, yung mga nag-rebellion na Mauti Brothers na grupo, Mauti Group, sa Lanao del Sur, kaya naman nila ginawa yun kasi binisita na sila ng Hatilon. Hindi naman yun si Hatilon Maranao, galing yan sa Basilan or sa Sulu. And, so ang gusto nila sabihin, meron na pong coordination ng iba't ibang grupo. At itong mga grupong ito ay kalat ito sa Mindanao. Okay. Yun yung justification. So kayo sa taga Mindanao, ano pulso niya? May mga constituent kayo. Well, what do they say in Mindanao, sir? Para magkaalaman na tayo kasi mga taga Metro Manila. Walang objection sa martial law sa buong Mindanao noong diniklara ito. Wala. So, 60 days yan. So, sa tingin ko, agree naman sila lahat sa 60-day imposition of martial law sa buong Mindanao. Yung mga taga Mindanao. Pero to be fair and to be accurate, iba yata sa petitioners sa Supreme Court, taga Lanao daw sila. So, siyempre, hindi naman natin masasabing 100%, di ba? Pero majority ng taga Mindanao sa pulso ninyo, sa tingin ninyo, they approve this martial law. Oo, sa tingin ko, majority, they approve the martial law. Kung meron man na reklamo ko na tanggap, hindi tungkol sa martial law, tungkol sa medyo mga bagay na sa implementation ng martial law. Alright. Sir, sa ngayon ako sa sinabi mo na kahit walang survey, kung magpapasurvey tayo, sa tingin ko sa ngayon sila sa proclamation of martial law noong May 23 ba yun? Okay. Yes, sir. Sir, paano kung sa konstitusyon clearly states na 60 days ang binibigay ng konstitusyon ng batas sa Pangulo na magdeklara ng martial law para sa isang lugar, alright? Paano kung maximum po yun? Paano kung sumobra na ito, Sen? Ano ang gagawin? Magmi-meeting ba ulit ang Senado? Joint session na ba ito? Or kailangan magpaliwanag ni Pangulo sa joint session of Congress? Hihingi ang Presidente ng extension. Tapos yun, kailangan na talaga ng joint session doon. Ayun. Okay. Erwin, thank you. Alright, sir. Nako, sobrang salamat. Dagang salamat, sir. Dagang salamat. Si Senador Coco Pimentel. Yun, kita ho naman ninyo. Siya na mismo, taga Cagayan de Oro ho yan, okay sa kanila. Medyo malayo-layo naman ho ang Cagayan de Oro sa Marawi. Pero ala namang ho reklamo. Ganon din ho sabi ng mga kamag-anak ko sa Davao. Malayo po ang Davao sa Marawi, pero okay ho sa kanila. So, what is this yung sinasabing these people raising hell, yung ilang congressman dyan, na mga nakasuot ng dilaw, ilang senador dyan, bakit hindi na lang isiper yung mga bibig niyo? Mas maganda pa siguro isiper na lang ang bibig ninyo dahil hindi naman kayo apektado. Nagkukunwari kayo na apektado kayo, but you guys are not affected. Ang affected dito yung mga taga Mindanao. So why don't you freaking go to Mindanao and ask them personally? Kaya tama si Senador Soto, doon kayo pumunta sa Mindanao para malaman ninyo yung pulso. Hindi ninyo malalaman ang pulso, hindi ninyo mararamdaman mga senadores at mga congressman na mga dilawan yung nararamdaman ng tao kung nandito kayo sa Senado, sa Kongreso, o sa mga subdivision ninyo dyan sa Ayala Alabang, Forbes Park, sa mga Green Hills, kung hindi kayo nandoon sa Mindanao, mismong sa Marawi, o wag na sa Marawi, kung natatakot kayo, kung wala kayong mga balls, punta na lang kayo ng Cagayan de Oro, punta na lang kayo ng Zamboanga, Why don't you ask around? Why don't you ask questions like, okay ba sa iyo ang martial law? Gusto mo ba itong martial law? Ganun na lang, isang tanong lang. Pag sinabi niya hindi, you ask him why. Pag sinabi niya gusto, ask also why. Para malaman ho ninyo yung pulso. Hindi yung salita ka ng salita, wala ka dyan sa lugar na yan. Ang nangyayari sa'yo, para kang chismoso na mambabatas, nakikinig ka lang kung anong naririnig mo. Kaya dapat ikaw mismo maka-experience, mambabatas ka di ba?
Dapat ikaw mismo mag-ocular inspection ka doon. Senador Trillanes, Senador Ontiveros, bakit hindi kayo mag-ocular sa Marawi? Yung mga binomba, mga sinunog, binomba na simbahan. Bakit hindi nyo puntahan doon, ha? Libre, free transportation ho yun. Free airfare ni Senador Subire. Ang land transport, isasakay kayo sa mga armor car o isasakay kayo sa mga M113, yung tangke de gera. Libre po yun, bulletproof po yun. Pwede kayong itour ng AFP. AFP naman ang sasagot sa inyo, ha? Kayo, gayon din kayo mga congressman, kayo Magnificent 7 kayo, mga Kurikong 7 kayo, ha? Ganon din, libre kayo, ha? Sumakay doon sa tangke ng Philippine Army para ma-tour kayo sa Marawi. Sana tamaan ng bomba yun. Anyway, 9:53 ng umaga. Ay, alay, susunod na po si Tolben, si Bitag Live, mga kapatid. Anyway, salamat po muna. Salamat sa walang sawa pong pagtutok ninyo. Bukas, Biyernes, meron mo tayong itanong mo sa Dalubhasa naman, ha? Itanong mo sa Dalubhasa, bukas po yan. Bueno, ay Dr. Jean Marquez, their clinic, maraming salamat. Dermatology, aesthetic, rejuvenation. Kaya, yung nagtatanong Boss Erwin, baka makinis sa mukha mo. Natural, nagpa-facial ako kay Dr. Jean Marquez. Diyan po yan, sa Timog Avenue, Quezon City. Hey, Dickies USA, thank you po sa outfit ko yesterday. And Chancellor Shirts and Slacks, thank you po sa outfit ko in the afternoon, ha? Doon po sa Kilos Pronto. At itong sa polo shirt ko ngayon. Thank you very much, Chancellor Shirts and Slacks. Ako po si Erwin Tulfo. Susunod na po ang Bitag Live. Oy, mga kapatid, please, please lang. Gusto po ninyo mapanood ang replay ng programang ito. Gusto nyo pong i-share, makita ng mga kamag-anakan ninyo. Visit nyo lang po, ha? Itong www.erwintulfomedia.com. At abangan po ninyo, malapit na, ha? Libreng load po, mamimigay po yung website na yan, ha? erwintulfomedia.com ng libreng, 300 pesos na load. Wow, pare, bigat. Everyday yan. Everyday. Tumayo ka ganito mga kulukoy na ito. Wala siguro pan-load ito mga. Hindi kayo kasama, ha? No. Hindi kayo kasama mga tiga-radyo 5.asitado TV5. Ang po pwede lang dito, yung mga naka-Facebook natin, yung mga nakikinig sa atin. Bisitahin nyo lang po yung www.erwintulfomedia.com. Mag-uumpisa po yan next week. Mamibigay po kami, ha? Hindi lang isa, ha? Kundi 5. 5 tigti 300 na electronic load sa mga cellphone ninyo. Pag binisita nyo po yung website ninyo, para kung sa mga replay ng programa ito at iba pa mga issues, mga column po natin, mababasa nyo po, mapapanood po yan sa website ko, erwintulfomedia.com. 9:55 ako po sa Erwin Tulfo, nagpapasalamat at thank you Lord Jesus, thank you Mama Mary, for all these graces, sa lahat po ng mga grasya. Maraming salamat po, pasalamat po tayo sa puong may kapal lagi. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Bye! See you tomorrow!